Hey, what's up, peeps? Good morning. I'm Jace. And I'm Marie, and we are from Delicious Life. So, kamusta kayo dyan? Another kwentuhan session lang tayo dito. No? And in this video, we thought we can talk about, or we will talk about the topic, kung kaya mo ba talagang yumaman sa UK? Quick answer, kaya mo bang yumaman sa UK o hindi? Siyempre, oo. Yan, positibo ka, di ba? Depende sa mga circumstances ng mga tao. Totoo. And then, pag sabi mong pagyaman, subjective din yan eh. Pero, bago tayo magpatuloy, kunin natin si B-Boy kasi umiyak na eh. Ayan, thanks for joining, B-Boy. So, yun nga, yung pagyaman, very subjective. Pero for the sake of argument in this video, focus tayo sa financial status na pagyaman, no? So, open discussion tayo. Wala kaming hinandang list of ideas. Tatapon lang namin dito yung ideas namin kasi kwentuhan lang naman tayo dito. No? And kung meron kayong mga questions, lagay nyo sa comment section. Address natin in the next video. So, kaya mong yumaman o hindi? Sabi ni Mami, oo, kaya naman. Pero tingin mo, gaano ba kayaman yung mayaman? O ano ba yung sitwasyon ideally ng isang mayaman na UK OFW? Let's just focus na lang siguro sa nurse mo. Nakakabili ka ng mga gusto mo, nakakapag-travel ka. Nakakapag-support ka sa family mo as well. Tapos nakakapag-ipon ka, nakakapag-invest ka. So I think overall, yung mga wants and needs mo covered pag sabi mong mayaman ka Wants financially, and no? needs. And I like that you mentioned yung nakakatulong ka sa pamilya mo kasi yun talaga yung reality eh. Most commonly, yung mga OFW sumusuport sa family nila back home in the Philippines. But yun nga, covered yung lahat ng essentials mo, needs mo, and maybe wants mo, a bit of comfort, a bit of luxury at some degree. So siguro yun yung masabi mong mayaman. Kaya ba talaga? Kasi ano ba nga ba, makikita mo ka rin, obserbahan mo din yung mga tao sa paligid mo eh. Kung ikaw may sarili kang perception kung ano ba yung mayaman o hindi. At base na rin sa'yo yun, kung pag in-assess mo yung sarili mo, mayaman ka na ba o hindi, ikaw ang makakasagot nun. At minsan, para masagot mo yun, binabase mo yung parameter sa mga tao sa paligid mo. Lalo na sa mga ibang OFW din, o ibang Pilipino. Or pwede naman, mas maganda, kahit sa mga lokal. Kasi minsan, kasi iba din yung standards ng mga lokal pagdating sa yaman o hindi. So ako naman, masasabi ko naman dyan, kailangan din maging malino sa'yo kung ano ba yung goal mo. Kung gusto mong maging, let's just say, comfortable financially. Yun na lang, no? Wag na yung siguro yung salitang mayaman. Kung gusto mo maging comfortable financially, siguro kailangan maging malino sa'yo. At para maging malino sa'yo, maganda rin mailista mo kung ano ba yung mga parameters na gusto mong ma-achieve or gusto mong targetin. Sabi nga para din maabot isang mo yun. vlogger, financial freedom. So, yun, financial freedom, again, very subjective yan. Sa akin kasi, financial freedom, from time to time, una sa lahat, no, makover mo yung daily needs mo na hindi ka kailangang ma-stress. Yun, comfortable ka. Ikalawa, meron kang financial reserves, meron kang emergency fund, and then, hindi lang nakabase din sa employment mo na hourly pay yung source of money mo. So, meron ka ring investment at then meron ka ring emergency fund. When I say investment, yung money works for you to create more money. Yun nga, ika-apat yung meron kang emergency fund. And then siguro ikalima, maka-travel ka from time to time, no? Para sa ating mental health. When you can, whenever you can, wherever you want, with a bit of consideration of course, with your circumstances. Pero yung man tipong hindi ka nai-stress ng pera, yun siguro yung pagyaman. And kung ikaw ay isang nurse dito sa UK, NHS, private, agency, iba't iba din yung magiging status ng pagyaman mo yan or magiging comfortable mo financially. Yung mga agency nurses, minsan bumabaha, naliligo sa pera. Sabi nga nila, no? Expression nila. Which is, I think, literally true. Na dahil sa laki ng bayad nila, parang 4 times, 3 times ng sahod ng isang maghapon na NHS nurse yung sinasahod ng isang agency nurse. Pero in this current climate of economy or economic climate ng UK, medyo nabawasan yung mga ganong opportunities. I work in the dialysis area at wala kami masyadong mga agent or tinanggal na, in-stop na. I think all over the UK, wala na rin talaga halos agency nurses
sa dialysis or Though hemodialysis. meron pa din, nabawasan na talaga. Meron sa ibang area like ICU, ITU, mga high dependency units, ED, theaters, I think, meron pa rin, no? Lalo na sa London. Endoscopy, I've heard, may mga kilala ko na ganyan, no? So, very comfortable. Maganda yung income. Alala ko dun sa isang group, nag-post siya. Hindi ko alam kung magkano exact amount, pero parang 40 ata. 40 pounds na lang daw yung nasa bank account niya. Wala pa yung sweldo. May binubuhay siyang dalawang bata pa. So, problema siya. Paano niya pagkakasyahin yung pera niya para mapakain yung or mabuhay yung mga anak niya. At makatawid until sa next na sahod. So, yung mga ganon, I practiced, what do you call this, caution pagtingin sa mga ganong bagay. Hindi mo rin, lalo na kung ikaw ay nasa, wala pa sa UK, or let's just say, pupunta ka pa lang, siguro ingat-ingat din sa mga ganong posts. So what do I mean with that, na ingat ka sa mga ganong posts? Kasi baka ma-discourage ka naman, na hindi mo rin naman alam yung sitwasyon nung nag-post. Baka marami siyang responsibilidad sa Pilipinas. Baka naman din hindi siya full-time. Alam mo yun, hindi siya pala bank shift. So, maraming factor. It doesn't necessarily mean na magiging ganun din yung sitwasyon mo pagpunta mo sa UK. Baka din hindi ganun ka-okay yung kanyang financial habits. Di ba? Kaya nagkakaganon yung sitwasyon niya. Take it with a pinch of salt. Kasi ayaw mo naman maka-apekto sa'yo yun directly kung ano yung mga nakikita mo online. But, nangyayari nga ba talaga yun? Posible. Kasi, ayan, may mga nagpo-post. At hindi lang pa minsan-minsan yan. Marami ka rin makikitang ganyan. Personally, may mga na-encounter din ako, mga nag-struggle din. Pero marami din naman yung personally, makakilala ko na comfortable. Tahimik lang sila, duty-duty, walang issue, walang drama. They didn't talk about these things kasi I think they don't have to worry about those things. Kaya talagang tutusin, kaya naman talagang yumaman sa UK. Kailangan mo lang ng disiplina, kailangan mo lang ng awareness kung paano mo ginagamit ang pera, kung paano mo siya kinikita, kung paano mo siya ginagastos, kung paano mo siya pinapagalaw. So, yun yung mga factor na kailangan mong malaman kung gusto mong talagang ma-achieve ang pagiging financially comfortable sa UK. So, ipasok ko lang din dito, meron din mga tinatawag na house poor na mga tao. Hindi lang yan OFW, maski yung mga lokal or kahit anong lahi. Ibig sabihin, yes, may bahay ka, pero hindi ka makaramdam ng ginhawa kasi liability yung bahay. It's a sort of dramatic issue, lalo na sa mga Pilipino, kung ang bahay ay isang asset o liability. But technically speaking, according to experts, pag sinabi mong liability, ay naglalabas ng pera sa iyo yan. Pag sinabi mong asset, nagpapasok ng pera sa bulsa mo or sa account mo. So yes, pwede mong sabihin na asset ang isang bahay kasi hindi mo kailangan magbayad at nagiging tangible property mo yung bahay. It's okay. Nagiging tangible property mo yung bahay na pwede, not always, nag-i-increase in value. Therefore, yung money na pinasok mo dun sa bahay mo ay nag-grow in value. That can be considered perhaps an asset. But mga Pilipino kasi minsan inuuna yung emosyon. Hindi naman din lahat mayroong malalim na kaalaman tungkol sa mga ganitong bagay. Tapos ipipilit nila, makikita mo online na doon pa rin ako, bibili ako ng bahay. Asset yung bahay. Asset yan, hindi yan liability. But I think we need to educate ourselves more regarding that matter para mas aware din tayo. But going back to my point, meron tayong mga tinatawag na house poor. Yes, may bahay, may sarili silang bahay, pero dahil sa bigat din ng responsibility ng pagbabayad ng mortgage, ay para din silang mahirap, no? Siguro nakaka-generate sila ng money, kumikita sila ng maganda, pero malaki din yung outgoings. Pero JC, mas mahal kasi magrenta kaysa umupa ka. Well, I think that's for another video, no? Yung ganyang discussion. And hindi rin man ako expert sa bagay na yan. But few things lang about that. Pag may sarili kang bahay, lahat ng posibleng mangyari sa bahay, insurance, maintenance, sa'yo na din manggagaling yun. May mga damage dyan, repairs, sa'yo na din yun.
Marami pang outgoings yan. Kaya malaking desisyon ng pagbili ng bahay, aralin yung maigi yan. No? Pero pag nagre-renta ka, kung ano yung binabayad mo, yun na usually yung maximum. Pag nagmo-mortgage ka, kung ano yung binabayad mo sa mortgage mo, usually yun yung minimum. Kasi marami pang on top of it. But it's case-to-case basis. Pag-aralan mo yung sitwasyon mo, mag-decide ka according doon, at kung ano yung best sa'yo, yun yung gawin mo. You do you, and that is cool. Hindi mo kailangang ibase sa ibang tao lang. Kuha ka lang ng informasyon sa ibang tao. So, again, merong mga taong house poor, at hindi mo rin basta-basta pwedeng ibase doon yung parameters mo when it comes to being financially comfortable or pagiging mayaman dito sa UK. Na hindi porket may bahay, mayaman na. Siguro may advantage sila on that end, but marami akong kilala, walang bahay, wala silang mortgage, pero they live very comfortably. They can travel anytime. They have all their needs, and most of their wants, they have it. So, siguro, for now, medyo mahaba na yung video. Yun lang muna yung mga tinapon naming ideas dyan. Open discussion lang tayo. Pag meron kayong question, we're very much happy to welcome them and dig deep into them. Maybe discuss them further in the next video. So, hopefully, medyo nakagbigay sa inyo ng malawak na outlook itong video na to. So, we'll wrap this up here. Always share a smile. Spread the love, because life is delicious. See you in the next one. Bye-bye. B-boy, ano sabi mo? Ay.